Ikasyam na kabanata ng Roses Are Red. Sa Ortigas Center, nagpahatid si Michelle sa nakuhang taxi pagkalabas niya sa Caribbean Tower. Alam ng dalaga na tambak ang business decisions na kailangan niyang gawin at sa lalong madaling panahon. Dahil doon, hindi niya dapat pag-ukulan ng oras ang mga isiping sangkot si Edmond at ang kanilang nakaraan. Of course, handa si Michelle na makipag-cooperate sa intensyon ni Edmond na tuklasin kung aksidente nga o hindi ang pagkamatay ni na George at Sophie. Hindi mapapanatag ang kalooban ng dalaga hanggat hindi nasa-settle iyon. At sakaling may naganap na foul play, pagbabayarin ni Michelle ang may gawa nang wala sa oras na pagpanaw ng kanyang nobyo. Samantala, aasikasuhin niya muna ang negosyong hindi niya sukat akalaing ipamamana sa kanya ang majority ownership. Pagdating ni Michelle sa opisina, kalat na sa lahat ng kawani ang generosity ng namatay nilang big boss. Alam na rin ng mga iyon na ang kanilang Ma'am Michelle at hindi ang nag-iisang kapatid ni George na si Gilbert ang dapat nilang panganinuhan. Natuwa naman ang mga iyon dahil batid nilang nasa mabuting kamay ang RMI. Kung umasenso noon ng husto ang chain of shops nila, ang Rainbows, sa ilalim ni Michelle, nakatitiyak silang higit ngayong pagbubutihin ng Lady Boss ang pagpapatakbo niyon. Pagpasok ni Michelle sa kanyang private office, agad niyang pinasunod sa kanya si Tanya. Kadarating din lang ng sekretarya niya mula sa lunch break. Maraming idinikta si Michelle, mga memo sa heads of department. May memo rin para sa lahat ng empleyadong benepisyaryo ng last will ni George. Nagtakda rin si Michelle ng emergency staff meeting kinabukasan. Nang ginagawa na ng sekretarya ang mga idinikta ni Michelle, kinontak ng huli ang abogado ng RMI para mitingin ng hapon ding iyon. Ngunit bago dumating ang abogado, pinatawag muna ni Michelle ang mga executives niya. Ibig niyang personal na ipaalam sa mga iyon ang nilalaman ng will ni George. Nagpakasubsob sa trabaho ang dalaga upang maiwaglit sa utak ang hinagpis dahil kay George at ang pagkatuliro dahil sa biglang pagsulpot ni Edmond sa kanyang buhay. Pasado 8:00 ng gabi nang matapos ang pakikipagkomperensya ni Michelle sa mga abogado at sa mga top executives ng kumpanya. "Paano ka uuwi niyan, ma'am?" Tanong sa kanya ni Tanya habang nasa elevator sila pababa ng gusali. Alam ng sekretarya na hindi nagdala ng kotse ang boss. "Magta-taxi na lang ako," sagot ni Michelle. "Baka gusto mong i-arrange ko sa motor pool na mag-assign ng isang company driver para sa iyo?" tanong ni Tanya. Umiling si Michelle. Sinabing ayaw niyang madelay ang deliveries sa iba-iba nilang outlets dahil nang aagaw siya ng isang driver. Sabi naman ni Tanya, "Entitled ka naman dun, ma'am, bilang Chief Executive Officer at President ng RMI." Pinigil ni Michelle ang sasabihin ng sekretarya. Aniya, hanggat hindi ako opisyal na pinipili ng iba pang shareholders, I wouldn't be too presumptuous na ako na nga ang presidente ng RMI, Tanya. Tulad ng inisplika ko sa general memo, hindi na lang si George at ako ang may shares sa Rainbows. Marami na. At may karapatang mamili ang bagong owners ng mamumuno sa atin. Hindi na kumibo ang sekretarya. Pero bilib siya sa Lady Boss. Kahit majority owner na ng RMI,
mapagpakumbaba pa rin. Gayunman ay walang alinlangan si Tanya na si Michelle ang mapapalagay sa nabakanteng posisyon ng namatay nilang boss. Posisyong batid ng sekretarya na pinagmimitian ni Gilbert. Ngunit malay ba niyong hindi sa kanya ipamamana ang negosyo ng kuya? Hinintay muna ni Tanya na makasakay ang kanyang ma Michelle. Pag-andar ng taxi, saka tumalikod ang sekretarya palayo sa hintayan ng sasakyan. Hindi pa uuwi si Tanya. May kadate siya at alam niyang kanina pa iyon naghihintay sa kanya. Sa pag-aalala ni Tanya kung paano magpapaliwanag sa kadate, natiyak ng inip sa kanyang pagdating. Hindi niya napuna ang kotseng nakaparada sa gawiroon ng hintayan. Bumuntot iyon sa sinakyang taxi ni Michelle. At si Michelle, sa labis na pagkahapo ng isip at katawan, ay hindi rin iyon napuna. Sumunod sa kanya ang kotse hanggang sa kanila sa Monte Vista Subdivision. Napakunot noo si Michelle pagpasok sa bahay. Nahagip niya agad ng tingin ang roses sa florera sa center table sa salas. May katabi iyong katamtamang laking tote bag na kinalilimbaga ng pamilyar na logo ng pangunahing cellphone network provider sa bansa. Saan galing ang mga yan? Tanong niya kay Aling Cedes. May nag-deliver niyan dito ngayong hapon lang. Anang katulong. Hinipo ni Michelle ang talulot ng isang rose na nakaayos sa florera. Ngumiti ang katulong. Alam nito kung bakit iyon ginawa ng amo. Totoo yan, ma'am. Anito. Akala ko rin nga kanina, peke. Hindi pala. Ewan lang kung bakit ganyan ang kulay. Maski yung nag-deliver niyan, hindi rin alam kung bakit pinakulayan ng blue ang mga sariwang rosas na yan. Minasdan ni Michelle ang iba pa sa bungkos. Puti ang roses na iyon. Pero bahagya nang makita ang orihinal niyong kulay dahil sa makapal na spray ng royal blue color. Tiningnan niya pagkatapos ang mga dulo ng hinlalaki at hintuturo niyang ipinanghipo sa isang petal. Kiniskis niya iyon. Kumalat at lumabo ang kulay. Ibig sabihin ay water-soluble at washable ang ginamit doong tinting color. Pero hindi na nag-comment si Michelle. Hindi niya sinabi kay Aling Cedes na alam niya kung bakit pinakulayang blue ang roses. Hindi na rin niya ipinaalam sa katulong na alam niya na iisang tao lang ang makakaisip na magpadala sa kanya niyon. Noon tumunog ang cellphone na nasa loob ng kahon na nakasilid sa tote bag. Tumingin doon si Aling Cedes. At sapagkat hindi mahina ang ulo niyon, nito sa dalaga, tiyak ma'am, galing sa nagpadala ang tawag na yan. Nakatatlong ring muna iyon bago nag-decide si Michelle na ilabas sa kahon ang cellphone. Sinagot niya iyon habang paakyat sa hagdan. Bukod sa ayaw niyang iparinig sa katulong ang anumang sasabihin niya sa may padala ng blue roses, ibig din ng dalagang mahigana. Talagang sagad ang nararamdaman niyang pagkahapo ng katawan. Yes, pagod na itinugo ni Michelle sa caller, hindi hello. Did you like the roses? Tanong ni Edmond na siyang nasa kabilang linya. Several years ago, sabi ni Michelle, may isang nangantyaw sa akin na red ang karaniwang kulay ng rose. So, bakit nagpasadya ka ng blue-tinted roses para ipadala sa akin? Maraming dahilan, sagot ni Edmond. Halimbawa, tanong naman ni Michelle.
Nasa pintuan na siya ng kanyang bedroom. Pabukas niyang itinulak iyon ng isang kamay na nakahawak din sa dala niyang shoulder bag. Like, sagot ni Edmond, kinulayan mo noon ng blue ang idinrawing mong roses. E di, ipinalagay kong yun ang type mong kulay ng rose. That's only one reason, sabi naman ni Michelle. Sabi mo, marami yon. Sabihin nating ibig kong balikan ang mga panahong we're very, very close, sabi ni Edmond. Iyon ang epekto sa akin ng roses na blue, Michelle. Also, significant ang naturang kulay sa nadarama ko ngayon. I feel extremely blue, lalo nang bigla mo akong iwan kanina. Nabuksan na noon ng dalaga ang ilaw sa silid, naipatong ang bag sa tokador, at naihubad na rin ang suot na sapatos. May nagawa ba ako kanina, Michelle? O nasabi kaya na ikinasakit ng loob mo? Dugtong na tanong ni Edmond. Nakahiga na sa kama si Michelle nang sagutin niya ang binata. Nakasandal ang dalaga sa apat na pinagpatong-patong na unan. Aniya sa kausap, na-realize ko mali ang maging magkasama tayo. Ipasisiyasat mo kung may foul play na nangyari kina George at Sophie sa motel garage at kung ako ang nakinabang sa bulto nang naiwan ng namatay. Ako ang prime suspect, so hindi tama na makipaglapit ka sa akin. Sabi naman ni Edmond, ang feeling ko, I still know you, Michelle. Kahit sa boses lang. I can tell na hindi ka sanay magsinungaling. Hindi ka sinungaling ang sinabi ko, sabi ni Michelle. At sabi ni Edmond, nagkasundo kami ni Atty. Ladameo na ipuwera ka agad sa aking suspetsa sa simpleng dahilan na wala kang kamalay-malay sa nilalaman ng will. Last month lang daw yun ipinabago ang will. Doon sa old will, kay Gilbert, mapupunta ang lion's share ng ari-arian ng kuya niya. Sagot ni Michelle, duda akong pag-iisipan man lang ni Gilbert ng masama ang kuya niya dahil sa mana. Mukhang nalalayo tayo sa usapan, Michelle, sabi ni Edmond. I wanted to know kung bakit bigla mo akong iniwan kanina sa penthouse. Sinabi ko na, hindi ba, Edmond? Sagot ni Michelle. Hindi tama ang dalhin mo ako roon. Iniisip mo ba, Michelle, na baka dinala ko rin doon si Sophie noong nabubuhay pa? Hindi nakakibo si Michelle. Edmond was right. Naisip nga iyon ng dalaga kaya bigla siyang umalis. Sabi uli ng binata, sa maniwala ka't sa hindi, ni minsan, hindi ko pinatuntong doon si Sophie. How's that possible? Matabang ang tono ni Michelle. Kamo, magka-live-in kayo sa bahay mo sa Ayala, Alabang, tapos doon sa penthouse ay hindi mo siya naisama kahit minsan? Sagot ni Edmond. Ang bahay na yon, bagaman ipinatransfer na ng daddy ko sa aking pangalan, ay itinuturing ko pa rin na bahay niya. Don't you want to know how's he doing pagkatapos layasan ng misis, kasama pati bunsong anak? Nakaramdam ng guilt si Michelle. Hindi nga lang pala siya at mami niya ang naagrabyado sa ginawa ng daddy niya at mami ni Edmond. Kumusta ang father mo? Tanong ni Michelle. He didn't die of a broken heart like your mom, Michelle. Sagot ni Edmond. Ang totoo, pag-alis naming mag-ama sa Monte Vista, nag-concentrate sa business
ang daddy ko. Nabili nga niya ang sosyo ng kanyang partner sa recruitment agency. In fact, yung bahay sa Ayala, Alabang ay ibinenta rin sa amin ng dati niyang kasosyo. E di, mabuti naman pala. Naka-recover siya sa trauma, sabi ni Michelle. No, mabilis na sagot ni Edmond. Hindi talaga mabuti ang sitwasyon, Michelle. Financially, yes, we're very well off. Pero emotionally, kukonsiderahin kong unwell si Dad. Do you know why? Dahil sa pagpapalit-palit niya ng babae. Masyadong nasaktan ang ego niya sa ginawa ni Mommy. Kaya, ayun, para patunayan sa sarili na buo ang manhood niya, palipat-lipat siya ng kandungan. Nakatira siya ngayon sa Cebu, but once in a while, lumuluwas siya. Sa bahay sa Ayala, Alabang siya tumutuloy. Madalas, may kasama siyang babae roon. That's why I dislike staying there. Pero kamay doon din nakatira si Sophie. Tanong ni Michelle, takang-taka. Siya lang, sagot ni Edmond, ang mapilit na magsama na kami. 3 taon na kaming mag-steady at handa na raw siyang pakasal kami. Tinanggihan ko yung kasal pero ang hindi ko maikait ay yung pagtira niya sa bahay. Huwag mong sabihin all the while na nakatira siya roon. Minsan hindi ka roon natulog. Usisa ni Michelle. Kung ibig mong alamin kung nagsiping na kami, why? All you have to do is say it, sabi ni Edmond. Pare-pareho tayong nasa edad na. Sa panahon ngayon, karaniwan na lang ang pagkakaroon ng sexual intimacy ng matagal ng magkatipan. Ipwera mo kami ni George, sagot ni Michelle. Kahit 5 taon na kaming mag-steady, klaro sa kanya na ayokong gawin iyon habang hindi kami kasal. Parang ayaw maniwala ang tono ni Edmond. Nito, ganoon katindi ang kontrol niya? I guess, ganoon ako kamahal ni George, Edmond. Kaya kahit natutukso siya kapag kaming dalawa na lang, iginalam niya ang pagtanggi ko. Hindi ba kayo ganoon ni Sophie mo? To be frank with you, no, sagot ni Edmond. Agresibo si Sophie at ilang ulit na rin kaming, hindi na itinuloy ni Edmond ang sasabihin. Alam na iyon ni Michelle. Hindi mo siya pinakasalan kahit nakuha mo na siya? Tanong ng dalaga. Natawa ng tawang mapakla si Edmond. Nito, ako ang nakuha niya, Michelle. It's not the other way around. Wala sa isip kong gawing permanente ang aming relasyon. Bakit mo siya niligawan kung wala ka palang intensyong paksalan siya? Usisa ni Michelle. I like her. Ganun lang, sagot ni Edmond. Bago nagbuntong hininga. Akala ko madedevelop sa pag-ibig ang pagkakagusto kong iyan sa kanya. I was mistaken. Hindi ko alam na masyadong malalim ang pagmamahal na iniukol ko sa babaeng ang gustong kulay sa roses ay blue at hindi red. Natigilan si Michelle. Paniniwalaan ba niya si Edmond? Sasabihin din ba niya rito na ganoon din ang kanyang nararamdaman? Na kahit nawaglit ito sa kanyang isip at puso sa mga panahong magkalayo sila. Nang sandaling makita niya ito uli ay agad na nagbangon ang dating damdaming iyon. Hello, Michelle? Tanong ni Edmond. Akala'y nawala na sa linya ang kausap. Yes, Edmond. Heto pa ako, sagot ni Michelle.
Humihina ang linya, sabi ni Edmond. Siguro'y nauubusan na ng battery ang cellphone mo. Dapat talaga'y i-recharge mo yan bago gamitin. Bakit mo ko binigyan nito? Usisa ni Michelle. Kahit ilan, kaya kong bumili nito. I know, sabi ni Edmond. Pero gusto kong magkaroon ako ng exclusive line sa'yo. Gabi na at alam kong kailangan mo ng pahinga. Pero pwede bang humiling, Michelle, bago ka umalis? Anong hihilingin mo? Takang tanong ni Michelle. At sabi ni Edmond, pwede ka bang tumanaw sa bintana? Kahit sulyap, maligayan ako. Biglang napabangon si Michelle. Aniya, where are you? Right outside your house, sagot ni Edmond. Inabangan ko ang paglabas mo sa office nyo kanina, then sinundan ko ang sinakyan mong taxi. Gusto kong tiyakin na ligtas kang makakauwi. Tumayo si Michelle, lumapit sa bintana, at hinawi ang kurtina. True enough, naroon nga sa tapat ang nakahimpil na sasakyan ni Edmond. Nasa labas ng kotse niya ang binata. Nakasandig ito roon paharap sa bahay ng dalaga. Kumaway si Edmond pagkakitang nakatanaw na sa kanya si Michelle. Sleep tight, okay? Anang binata sa cellphone bago nito iyon ini-off. Pag-alis ni Edmond, ay saka palang muling kumilos si Michelle mula sa pamimintana. Hindi niya alam kung ano ang iisipin sa ginagawang iyon ni Edmond. Tila nagkakaroon ng liwanag ang nauntol na childhood affection para sa isa't isa ni na Michelle at Edmond. Ngunit magkakaroon ng hindi lang hiwatig na baka hindi talagang nagwakas ang interes ni Gilbert kay Michelle. Ang malinaw, gayunman, ay ang interes ni Gilbert sa negosyong ngayon ay si Michelle na ang may-ari ng majority shares. Pero may paparating na unos kina Michelle at Edmond na direktang sangkot ang malayong nakalipas. Abangan.